Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Hesus. Well, para po sa mensahe na pinagkalab sa atin ng Panginoon ngayon pong umaga, ito po ay nasa Jeremiah chapter 12 and verse number 7. Ito po ang sabi ng talata. I have forsaken mine house, I have left mine heritage, I have given the dearly beloved of my soul into the hand of her enemies. Well, the title of our topic for this morning is God's Discipline. Mga kapatid, mga dalawang sunod din po tayong hindi nakapag-bread talk. Ano po, para lang po batid ng bawat isa sa atin. Nung Monday, kaya po tayo walang bread talk kasi po ito yung pagkakataon na yung mga ladies po natin nagpunta ng wildlife. Nag-fellowship. So alanganin naman ho na magbe-bread talk pa po ako at yung ginawa ko naman po actually na pagbe-message sa kanila roon sa devotion parang yun na rin po yung naging bread talk kasi karamihan naman po ng mga uma-attend sa atin sa bread talk nandoon po sa ladies fellowship. And then kahapon naman po kami po ay nandoon sa pastors fellowship sa Batangas kila Pastor Ronnie Rojas. So kaya hindi naman ho nangyari ng dalawang sunod pero ngayon pong umaga tayo po magkakasama naman sa salita po ng Panginoon sa atin pong ginagawang pag-aaral. Well, ito po ang sabi ng talata. Ulitin ko lang po para magkaroon po tayo ng clear understanding mula po dito sa ating pag-aaralan. Sabi po ng verse number 7, I have forsaken mine house, I have left mine heritage, I have given the dearly beloved of my soul into the hand of her enemies. The reference to house is not the temple of God, but the people. Mga kapatid, yung tinutukoy po dyan, hindi po yung templo o bahay ng Panginoon, kundi yan po ay referring to the people, sa bayan o sa tao po ng Panginoon. Well, Jeremiah spoke the future when God will give His dearly beloved people into the hand of her enemy. So, ibig sabihin, kung ito po ang mangyayari, mga kapatid, ang kanilang magiging kalagayan, magiging alipin po sila ng mga bansang nakapaligid sa kanila. Yung mga bansa na alam naman natin na ni minsan hindi ho talaga magtatagumpay sa kapangyarihan ng Diyos. Pero sa pagkakataong ito, mga kapatid, parang ang Diyos pa mismo ang nagbibigay pahintulot o kapahintulutan sa mga kalabang bayan ng Panginoon. Kasi sabi ho ng Bible, I have forsaken my house. Well, liwanagin natin mga kapatid. Baka mamaya ito po magdala sa atin sa maling kaisipan. Never po nagagawin ng Panginoon na siya po ay pabayaan tayo. Never na ang Diyos kalimutan tayo doon po sa ating mga kalagayan. Kaya nga, ang title ho ng ating pag-aaralan God's Discipline. So, ibig sabihin, ito pong pangyayaring ito ay hindi po dapat sumira sa attribute ng atin pong Diyos, kundi ito po ay magdala sa atin sa kung saan papaanong tayo po ay dapat matuto sa bagay na nangyayari po sa ating buhay. Ito po ay pagtutuwid. Ito po ay pagdidisiplina ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya nga ito ho yung dapat nating i-consider kasi ito ho yung sinabi ng verses 16 to 17. Para maging klaro, basahin po natin. And it shall come to pass, if they will diligently learn the ways of my people, to swear by my name, the Lord liveth, as they taught my people to swear by Baal, then shall they be built in the midst of my people. But if they will not obey, sabi po ng Bible, I will utterly pluck up and destroy that nation, saith the Lord. So sa madaling salita, ang gusto ng Panginoon, sila ho bumalik. Ang gusto ng Panginoon, sila po ay lumakad ulit sa kalooban ng Diyos. So, ang problema lang mga kapatid, kung ang bayan ng Panginoon pilit na magmamatigas, pilit na lalakad sa kanyang sariling kagustuhan, mga kapatid, tingin ko po, hindi aalisin ng Diyos yung kanyang pagtuturo at pagtutuwid sa kanyang piling bayan. Tignan nyo po, kung inyo pong napansin, yung verse number 7, ano po ba sa Diyos yung kanyang mga tao? Ang linaw-linaw, sabi ho ng Bible, I have forsaken mine. So, ibig sabihin, sila mismo inaangkin ng Diyos. At hindi lang po roon, mga kapatid, sabi ho ng Bible, I have given the dearly beloved
So tingnan nyo ho kung paano iniibig ng Diyos at pinapahalagahan ng Diyos yung kanyang bayan. Yun nga lang, malungkot na katotohanan na ito pong iniibig ng Diyos, ito pong mga bayan na ito na kung saan talagang binibigyan ng Diyos ng talagang atensyon, sila naman po ang pilit na umaalis at lumalayo sa kalingan ng Panginoon. Kaya nga sana mga kapatid, wag din po ganito ang maging kalagayan natin sa atin pong mga buhay. Mentras na tayo po ay pinararamdaman ng Diyos ng kanyang kabutihan, ng kanyang pag-ibig, wag naman hong mangyari na ang isukli po natin yung pagkalimot pa sa kanya o kaya pagtalikod sa kalooban niya o pabayaan natin yung gawain niya. Mga kapatid, sana mas lalo ho tayong maging matapat. Sana mas lalo ho tayong magbigay pansin sa mga bagay ng para sa Diyos, the more na nararamdaman ho natin yung kabutihan, yung biyaya na dumadaan sa buhay natin. So ang nakakalungkot, kabaluntinaan, ito pong kanilang naging tugon sa ginagawang kabutihan ng Diyos sa kanila. So kaya nga mga kapatid, ito po ang nakita ko mula po dito sa ating pinag-aaralan. Ano po ba ang dahilan? Bakit kailangan disiplinahin ng Diyos ang kanyang piling bayan? Tandaan po ninyo, dearly beloved. Ang tawag ho ng Diyos sa kanila, dearly beloved. So, ganun po sila kamahal ng Diyos. Pero kahit mahal sila ng Diyos, kailangan po silang disiplinahin. Bakit po? Number 1, for correction. May kailangang ituwid sa bayan ng Panginoon kahit, sabi ko nga po, kahit mga anak natin. Mga kapatid, ito ho ang katotohanan. Masakit sa puso ng magulang na yung kanyang mga anak ay didisiplinahin. Pero kailangan nating gawin para meron pong maituwid sa mali nilang nagagawa. So naniniwala ako, maging sa bahagi po ng Diyos, masakit din yon na siya ang magpapataw ng parusa, siya ang magpapataw ng disiplina sa bayang iniibig niya. Pero kailangan, mga kapatid, kumbaga, titiisin ng Diyos, hahayaan ng Panginoon na yung kanyang nararamdaman alang-alang lamang sa ikatutuwid ng kanyang bayan. Kaya nga mga kapatid, ito po ang lagi nating tatandaan. Kung tayo po ay mayroong napagdadaan ng pagsubok, kung tayo po ay may napagdadaan ng hamon sa buhay natin o kahirapan man yan, wag ho nating tignan na yan puro lang sa mga paghamon ng ating pananampalataya. Baka kung minsan yan din po ginagamit ng Panginoon para tayo po ay ituwid sa ating mga lakad. Kaya napakahalaga po ng pagtuturo ng Diyos sa atin pong buhay. For me, ang paniniwala ko po dyan, that is for correction. Yung mali nilang lakad, gustong ituwid ng Panginoon. And then not only that, but also for restoration. Yung dapat nilang gawin na hindi na nila ginagawa sa Panginoon, yung dapat makita ng Panginoon sa kanila na tama nilang ginagawa, yun ang dahilan kung bakit kailangan po silang turuan. Kung bakit kailangan po silang disiplinahin para i-restore, para ibalik ulit sila sa dati ng kanilang ginagawa sa harapan ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ito po ang tignan natin. Kasi sabi ho ng Bible, in verse number 7, I have given the dearly beloved of my soul into the hand of her enemies. So ibig sabihin, hinahayaan ng Diyos na ang kalaban nila matalo sila o kaya may magawa sa kanilang hindi maganda. Parang napaisip lang ako kanina, yung nangyari kay Job, hindi ba kaya namang pigilan ng Diyos yung gusto ni Satanas na mangyari kay Job? Pero pinahintulutan ng Panginoon, pinayagan niya. Tingnan nyo mga kapatid, pwede ring mangyari ito sa buhay natin. Na kung tayo rin po ay nasa gawain, tayo ho ay mga mananampalataya na, tayo po ay mga ligtas. So pwede rin nating maranasan na yung gawa ng kaaway sa buhay natin mangyari. Sa anong kadahilanan? Mga kapatid, para doon natin makita na yung ating mga sarili malayo na pala sa Panginoon. Malayo na pala tayo doon sa tama. Malayo na pala tayo sa katotohanan. Wala na pala tayo sa dapat nating kalagyan. So pag sinabi nating restoration, yung buo na nasira, ibabalik doon sa pagkabuo ulit. Yung naging maganda at naging pangit, ibabalik ulit sa kanyang dapat maging itsura. So sa madalit salita, yung maayos tayo nung nagsimula sa Panginoon at eto ngayon, parang unti-unti,
Ano po? Na yung buhay natin parang nag-iiba at hindi natin nakikita yung kagalakan. Mga kapatid, baka yung nangyayari ho sa atin ngayon, yun ay pagtutuwid at pag-aayos ng Panginoon. Kumbaga, nire-repair niya ulit tayo. Yung ating attitude, yung ating character, yung ating personality, yung ating spirituality, yung ating ginagawa, baka unti-unti, piece by piece, inaayos ulit tayo ng Panginoon. Kaya bago ho tayo magdesisyon na tayo po manlamig, matisod, tumigil, isipin ho natin baka muli tayong binubuo ng Panginoon kumbaga dyan ho tayo hinuhubog at tinuturuan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, wag ho natin laging titignan na yung kahirapan, problema, bigat ng kalooban, pagsubok o kung ano paman, yan po parang maglundo para tayo maging matamlay at malayo sa Panginoon. Mali ho mga kapatid. Para po sa akin, yan pwedeng paraan ng Diyos para muli tayong i-restore. Muli ho tayong ibalik doon sa maganda at dapat nating kalagayan. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga po na tayo po ay sensitibo sa mga ginagawang pagtuturo ng Panginoon sa atin. Dapat tayo po ay laging aware sa mga itinuturong mensahe po ng Panginoon sa atin. Why? Kasi po baka mamaya ang Diyos ay nangungusap na ho sa atin, binabaliwala pa natin. Yan ho yung sinabi ho ng Bible, I have given the dearly beloved of my soul into the hand of her enemies. Papayagan ng Diyos. Na talagang kung minsan parang pakiramdam natin, inaapi tayo, pinagkakaisahan tayo ng mga unbelievers, hinahayaan tayo. Alam niyo ho, para bang pakiramdam natin, walang tatay, walang magulang, walang kakampi. Nangyayari ho yan kung minsan mga kapatid, hindi dahil sa tayo po'y pinabayaan. Kundi tinitignan ng Diyos yung ating magiging asal kapag nandun ho tayo sa ganung kalagayan. Babalik ba tayo sa Panginoon? Titignan ba natin siya? Tatawag ba tayo sa Kanya? Or hahayaan na lang natin na tayo maging lugmok sa atin pong mga buhay? Kaya nga mga kapatid, for me, that is for restoration. And last but not the least, that is for solution. Yan po kasi ang tama kapag ang bayan ng Panginoon ayaw bumalik, ayaw sumunod. Kaya nga di ba sabi ng verses 16 to 17, kung hindi sila susunod, anong gagawin ng Panginoon? I will destroy that nation. So, sisirain ng Panginoon, hahatulan niya ng pangwalang hanggang kasiraan. So, ano ibig sabihin mga kapatid? Ang solusyon, ituwid tayo. Ang solusyon, disiplinahin tayo. Tandaan po ninyo, pag sinabi nating discipline, that is for positive result. Wala hong negative result ang pagdidisiplina. Tandaan niyo po, ang merong negative result is punishment. Dahil nag-e-effect sa atin yan ng anger, hatred. Pero pag discipline, pag tayo nagagalit, dinidisiplina tayo, there is something wrong within. Tandaan niyo yan mga kapatid. Ang pagdidisiplina ay hindi pagsira, ang pagdidisiplina ay hindi pagpataw ng parusa, ang pagdidisiplina ay solusyon para maitama ang mali. Tandaan nyo ho yan mga kapatid, hindi para sirain, hindi para, alam nyo ho, maglundo sa mali yung buhay natin pag itinutuwid. Kaya nga walang dapat anak na magrebelde kapag itinutuwid ng magulang. Kumbaga, walang dapat magrebelding anak sa mga magulang na marunong magdisiplina ng kanilang mga anak. Hindi, pag naging rebelde tayo sa kanila, tayo may problema. Kung ako, anak, dinidisiplina ako ng magulang ko at nagagalit ako, lumalaban ako, mga kapatid, tayo ang may problema. Hindi ho yung ginagawa sa atin ng magulang natin. Well, the same idea sa bahagi ng Diyos. Kung pinapayagan to ng Panginoon, wag ho tayong manlamig, wag tayong bumitiw, wag tayong lumaban, wag tayong lumayo. Bagkus makita natin, may Panginoon na gumagawa sa buhay natin. At ang solusyon, disiplinahin nga ho tayo. Ituro sa atin yung dapat nating matutunan. Kaya nga mga kapatid, naniniwala po ako, napakahalaga na tayo dapat laging nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Napakahalaga na tayo po ay dapat, kumbaga, aware sa gustong ituro sa atin ng Diyos. Tandaan po ninyo mga kapatid, hindi ho tayo niligtas para parusahan. Hindi ho tayo niligtas para sirain. Niligtas tayo para dalhin ng Diyos sa buhay na masagana. Niligtas tayo ng Panginoon para dalhin tayo sa Kanyang kaharian. So, ang plano ng Panginoon, maganda. Yun nga lang, ang tao kung minsan, hindi ho nauunawaan yung kalooban ng Diyos. Yung tinatawag na perfect will.
Mahalaga po kasi na dapat maintindihan natin yan sa atin pong mga buhay. Para po sa ating paglulundo, sabi ho ng Isaiah chapter 60 verse number 12, "For the nation and kingdom that will not serve thee shall perish. Yeah, those nations shall be utterly wasted." Kaya kung hindi po makikinig ang bayan ng Diyos o sino pa man, mga kapatid, naniniwala po ako, sabi ho ng Bible, those nations shall be utterly wasted. Walang mangyayari, walang magiging maganda sa buhay ng mga lumalayo at tumatalikod sa kalooban ng Diyos. Kaya wag ho nating kalimutan na mayroong Diyos, may gawain na dapat pinapahalagahan ng mga mananampalataya. Kaya sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay natuto at napagpala ng mensahe po ng Panginoon. Samantala, ito po ang ating trivia. Ano po ang naging tawag ng Diyos sa kanyang bayan? Ano po ang naging katawagan ng Diyos sa kanyang bayan dito po sa verse number 7? Okay? Malinaw po mga kapatid na meron po siyang ginamit na ibang salita para tukuyin yung kanyang mga tao. Ano ang ginamit ng Panginoon na salita para tukuyin yung kanyang bayan? Yung mga tao. Well, yan po ang ating trivia for this morning. Ayan. So, malinaw po ang ating trivia ngayon pong umagang ito. And then, ito naman po ang mga sumagot ng tama sa last bread talk po natin. Kung doon ko nagkakamali, ay Saturday. Sabado po yan. According po doon sa ating fill in the blanks in Jeremiah chapter 11 verse number 9, "And the Lord said unto me, a conspiracy is found among the men of Judah and of Israel." Ayan. So ano po ang nasumpungan ng Diyos sa kanila mula po sa bayan ng Huda at ng mga taga-Israel? Anong sabi ho ng Bible? Yung tamang sagot, conspiracy. Ayan. So, ito po ang mga sumagot ng tama. Number 1, i-ready nyo na ho mga kapatid. Dahil bago na naman po itong number 1 natin. Nakakatuwa naman. So, ang number 1 natin last Saturday, wala pong iba kung hindi si Ate Rose. Ayan. Ate Rose, good morning. Kayo po ang number 1 last Saturday. And then, ang pangalawa, Sister Gypsy. Hindi na nakapagtataka kay Sister Gypsy. Lagi nasa top 3. And then, number 3, si Sister Jen. Isipin nyo, mantakin nyo. Talagang ito po, matindi ang pinagdadaanan ngayon. Sister Jen, kapit sa Panginoon. Magtiwala lang tayo. Sama-sama tayong manalangin. Okay, so pag-pray ho natin, Sister Jen, yung kanilang kalagayan ngayon sa kanya pong kuya, kay Dennis. So pag-pray ho natin kung ano po yung kalooban ng Panginoon. Patuloy silang patatagin ng Diyos. At i-provide din syempre yung kanilang pangangailangan. So sila po ang top 3 natin last Saturday. Congratulations sa inyo. Congratulations Ate Rose, Sister Gypsy, at maging kay Sister Jen. Palakpakan ho natin sila. Sila po yung top 3 last Saturday. But wait, there's more. Ito pa yung sa top 10 natin, mga kapatid. Ito yung mga sumagot pa ng tama. Pang-apat natin, Sister Bilet de Lara. Salamat, Sister Bilet, sa Bagoong. Thank you. Thank you doon sa pinadala mo sa amin. At pang-5 natin, si Ate LV. Ang pang-6 natin ay si Nanay Denden. And then, ang pang-7, si Ate Nelly. Pang-8 natin ay si Sister Weng. Pang-9 natin, si Preacher Alvin. At ang pang-10 ay si Ninang Ana. Ayan. Congratulations po sa inyo. So, palakpakan ho natin yung ating top 10 last Saturday. Ayan. Nakakatuwa. Again, ulitin ko po, encouragement na malaman ko po na kayo ay laging nandyan. Kasama po natin na nag-aaral sa Tanan Diyos at nagiging bahagi po kayo ng ating trivia. Ibig sabihin, talagang binabantayan ninyo, nakikinig kayo maigi. Pero po, pang-11, si Preacher Rodel, at ang pang-12 po natin si Mami, si Sister Len. Ayan, maraming salamat sa inyo. At gusto lang po nating batiin ng magandang umaga. Ayan, yung mga kapatid ho natin, lalo na yung mga bago. Sa lahat ho, good morning po. Good morning po sa lahat. Di ko lang po kayo mabanggit lahat. Pero syempre po, maintindihan nyo na itong mga bago nating nakakasama. Lagi ko pong naaalalang banggitin. So, good morning kay Sister Milet. Ayan, from East Bagong Barrio. At maging kay Sister Candy Ochoa ng Bacoor, Cavite. Ayan, good morning sa inyo dyan. At maging kay Sister Arlene Beltran. Mula naman po yan dyan sa lugar po ng sa bansang Australia, South Australia. Kala ko nandito ka lang sa Pilipinas. Good morning.
morning, Sister Arlene, sa Beltran family dyan sa Australia. And sana maayos ang inyong kalagayan dyan. Kasama rin natin Sister Rica Renalan, mula naman dyan sa Calbayog, Samar. Kasama niya si Sir Marian Kauyong. Ayan, good morning sa mga kabugtuan natin dito sa Samar. Maayong aga sa inyong tanan. Sana maayos ang inyong kalagayan din. And syempre, good morning din kay Sister Brenda Lynn. Ayan, kay Lisel Beltran. Ayan, mula rin po yan sa Imus, Cavite. Good morning sa mga kapatid natin dyan from Imus, mula sa Bacoor. Magandang umaga sa inyo. At gusto lang natin ipaalala, mamaya, prayer meeting, alas 7 po ng gabi. Magkita-kita po tayo sa church. At sana, wag naman ho, na talagang tayo mapigilan na hindi ho tayo makarating. Ano po? Sa atin pong oras ng pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, please continue to pray for Dennis Alag. Yan po ang pangalan ng kuya ni Sister Jen. Ayan, pag-pray ho natin. And syempre, si Nanay Adoracion Leona, yung mother po ni Brother Ronnie, at yung father din po ni Ate Judy, si Tatay Jose Gonzales, at maging si Tatay Tomas Beltran. Huwag din ho ninyong makalimutan, na isama sa panalangin na talagang sila po'y nangangailangan, ng ating dasal. Sana'y patuloy silang pagalingin at palakasin ng Panginoon. Ganoon din sila Atin Elit, Nanay Rosita. Sana'y talagang bigyan po sila ng kalakasan ng Panginoon, at maging si Ninang Ana, include natin sa prayer. Nasanay siya po palakasin ng Panginoon at pagalingin din sa kanyang karamdaman. Siyempre, si Baby Siggy, sana'y bigyan ng kalakasan ng Panginoon. Mawala na yung lagnat, yung ubo, sipon, kung ano man yan. Talagang alisin na ng Panginoon. Si Sister Len, ganun din po. Sama natin sa prayer si Mami, na sana'y talagang patuloy siyang bigyan ng kalusugan ng katawan. Kay Pastor June Bertos, ayan, lagi natin ipag-pray. Kuya Ray Cortez, si Kapleo Kagawan, si Nanay Olivia Tahuna. Ayan po, yan yung mga magandang include natin sa prayer. Every day, wag ho natin silang makalimutan. Gusto lang nating batiin. Nako, Sister Gypsy, baka makalimutan mo. Baka madala ka ng kaabalahan mo sa trabaho. Brother Ray, ganun din. Anniversary nyo ngayon. Ayan, baka naman, Sister Gypsy. Baka naman. Yun lang naman yun sa amin. Happy wedding anniversary kay Brother Ray Deainla at kay Sister Gypsy Deainla sa kanilang pagtataling puso. Ayan, ika nga ng mga Bulakenyo, pagtataling puso. Kaya happy wedding anniversary sa inyong mag-asawa. Mga kapatid, sa mga nag-join po ngayong umaga, maraming salamat. Ingat po tayo palagi, and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your
Tempest may rage, the sun hide its face. Your favor will rest upon me, and you never change, and you never lie. Age to age, you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. And you never change, and you never lie. Age to age, you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. For I know you never change.